Mga paps, no, yung gagawin natin, yung itong pader na to, ito po ay naka-texture. Tapos ang problema po nito ay lumulusot po yung tubig dun sa loob. Tapos yung pintura dun sa loob namumuti at saka nagkakaroon ng lubo-lubo. Ayan, kung makikita nyo, meron po siya ritong crack. Ayan. Tapos ilagyan na po natin yan ng epoxy, tapos yung kilikili niya. Kasi possible din po na lumalabas din yung tubig dun sa likod mula rito. At sa ngayon mga paps, gagamit po tayo ng waterproofing. I-waterproofing po natin gamit itong 2 components waterproofing na gawa po ni Build-Right and Build-Right Construction Chemical. Ito pong blackout flexor, negative side flexible cementitious waterproofing membrane. So 2 component na po ito mga paps. Meron po siyang liquid at saka meron na rin po siyang mga powder na ihahalo po natin dito. So ayan, ito po yung gagamitin natin para po dito sa texture wall. At dito po lumulusot ng tubig yung mga paps, no, mula po rito lumulusot po dito sa loob. Ayan. So dito mga paps, kung makikita nyo, wala po kayong makikita dyan na mga lubo-lubo kasi inayos ko na po yan. Nauna ko pong ayusin yan kasi hinintay ko pa po yung material na yun kasi galing po ng Cebu. So nandito po tayo sa Tacloban, kaya inuna ko po munang ayusin yan. Ayun, hindi naman po umuulan dito kaya hindi po siya nagkaroon ng lamat-lamat. Ayan. Pero goods na po yan once na ma-waterproofing na natin dun sa likod. At ito yung ginamit natin na waterproofing mga paps, no. Ito po ay gawang Build-Right. Ito po ay 2 components waterproofing membrane. So dito mga paps, meron po, ang laman po ng galon na to ay meron po itong powder at meron din naman po itong liquid. Yan po ay ating pagsasamahin, dalawang part na yan para po tumigas, no, at pwede na po natin ito magamit once na maihalo na po natin itong dalawa. At bago po natin yan i-apply mga paps sa ating pagpapahiran, dapat po ay haluin po muna natin ng maigi nang sa ganun ay matunaw po yung mga powder, no, o maganda po siyang ipahid sa ating pagpapahiran. So dito mga paps, haluin po muna natin ng maigi bago po natin ito ipahid. At ito na mga paps, no, ayan, no, kung makikita nyo, bali yung laman po nito ay merong part A at saka part B. Ganito po yung itsura nya. Isa pong liquid, ayan, isang liquid po yan, ayan. Tapos isa naman pong, ayan, makikita nyo, bali yung part B, ayun po yung powder. Tapos ito pong liquid, ito po yung part A. Ayan, bali paghahaluin nyo lamang po yan. Pag pinaghalo nyo po yan, ito na po yung kalalabasan nya. Ayan, para lang po siyang skim coat. Ayan mga paps, haluin lang po natin hanggang sa makuha po natin yung tamang texture. Bago po natin ito ipahid, kailangan po after 5 minutes muna mula nung ating paghahalo bago sa application. And dito mga paps, kung mapapansin nyo, no, gumamit po tayo rito ng baby roller nang sa ganun ang ating pong pagpapahiran ay manuot talaga yung ating waterproofing, kasi ang ating pader dito na ating pinagpapahiran mga paps, ito po ay texture. So ibig sabihin may disenyo po ito na mga bukol-bukol, kaya po tayo gumamit dito ng baby roller nang sa ganun ay manuot po talaga yung ating waterproofing. Ayan mga paps, ang importante na i-demo ko po sa inyo kung paano po gamitin ang Build-Right na waterproofing. So ito na mga paps, no, ito na po yung ating pag-apply ng ating Build-Right na waterproofing. So kung makikita nyo, ayan, dalawang patong po yung ating ginawa rito. Ayan. So ang kinagandaan sa Build-Right mga paps, no, ito po ay may halo na powder at saka liquid. Paghahaluin mo na lamang po silang dalawa para ready to apply na. Meron pong part A at meron din part B. So ayan mga paps, bali ito po yung ating waterproofing na surface. Pagkatapos po nito, a-applyan po natin ito ng same color lang din na kulay gray, ganyang kulay. So ang problema lang kasi natin dito mga paps, kaya po natin i-waterproofing ito dahil ito ay lumulusot yung tubig doon sa loob, naapektuhan po yung ating side walling ho doon sa likod. Kaya ho i-waterproofing natin ito
at pipinturahan din ng same color na kulay gray. Ayan.